Magandang araw po sa inyong lahat. Katulad ng dati, magre-reaction siyempre tayo sa mga napapanood natin may mahalagang issue na may kinalaman sa politika. At saan mong panig kayo ng Pinas naroon, saan man sulok yan, sumatin po ang pagpapala para sa araw na si Makatang Tambay nagpupugay na muli ng tanging puhunan lamang hindi natin iwinawala at ito yung ating taglay. At pasubscribe po kung bago ka pa lang. At isang napakahalagang like ninyo ay sapat na. Okay, pag-usapan natin tong mga nangyayari ngayon na bugbog sarado. O, hindi talaga makaahon, hindi talaga tila ayaw talagang pamulatin, ayaw pabangunin si Sara Duterte sa mga demanda, sa mga akusasyon, sa mga bintang, sa mga kaso na inihain at iniharap dito. Patong-patong sabi nga, kaliwat kanan, may sa ulo, may sa baba, may sa tagiliran, may sa kaliwa, may sa kanan. Ganyan yung nakikita natin sa mga aksyon ng mga ito na dating-dati pa nakasawa na rin nga talaga. Basang-basa na rin naman natin yung mga ginagawa nilang ito. Hindi na talaga ito sabihin may kapakanan ng bansa, kapakanan ng bayan o kaya ay para sa mga tao, para sa sambayan ng Pilipino, kundi bagkus nakikita natin na talagang may mga bagay sila dito na pinipilit ipaglaban kung saan mga sarili nila talaga dito yung babangon at tunay na aangat at giginhawa, mga kabayan, mga kapinas ko. Tingnan nyo lang, tulad nung nabasa ko nga, si Vice President Sara Duterte, siya talaga yung ginagawang panakip butas. At nabasa ko nga to sa kanyang post mismo at iniisip-isip ko yung buong kahulugan nito. Ano yung nangyayari? Sa hinabahaba na mula nang tumungtong ang 2023 hanggang ngayon 2026 na hindi talaga maapula ang apoy ng mga akusasyon at mga bintang at mga talaga yun na nga paninira sa mga Duterte ang pagpapabagsak dito. At nakikita rin naman natin na paulit-ulit silang sumasablay at nabibigo at dito nga tayo nadidismay na tila baga nagmimistula na lang silang lumilika ng isang teledrama na sobra ng katawa-tawa. Halos ayaw na nga tanggapin ng tao pero nagsusumiksik pa rin silang magsagawa nito. At pinipilit sa tao na tanggapin yung mga bagay na gusto nila. Pero alam naman natin nasa likod nito. At ito nga, kung titingnan nga natin, samantalang narito yung kasalukuyang problema. Lahat nagsisipagbitiw na, nagsisipagretiro na. May kinalaman nga dito sa mga anomalyang ito na, o mga controversial na ito na labis-labis na pandurugas at nakawan. Lalong-lalo na nga dyan sa flood control na. Lalo sa mga gaan na paulit-ulit na sinasagawa nila taon-taon ang mga anomalyang mga budget na ito. At ito nga, kung titingnan natin, wala silang iba ritong pinang-aabala sa isipan ng tao para ma-distract at huwag tuluyang matuon dun sa kanilang mga pinagagawaan, mga anomalya. Hindi naman sa atin ito nagmula at lalong hindi naman sa mga Duterte para magkaganito yung ating bansa. At ang mga tao, hindi ba alam naman natin na magulot talaga, hindi alam ng tao kung saan alin yung totoo, hindi alam ng tao kung saan papanig. Talagang magulo nga. Ganun talaga yung magiging mindset mo basta ikaw ay mahilig makinig at magsubaybay sa kung anong kaganapan sa ating kapaligiran, sa ating bansa, mga kabayan. Maliwanag naman, may mga dapat resolbahin, pero parating na isinusulpot nila at ipinapalit ang Duterte. Gayong ang buong kapangyarihan naman, ang lahat ng bagay ng pamamahala, nasa kamay naman nila. Sila ang nagpapasya. Kabangbayan nga, sila talaga ang nagdidikta kung saan ba talaga dapat ito mapunta, kung saan ba ito dapat unahing gastusin, o saan talaga ito dapat ilaan. Pagkatapos, ganitong nagkakabukuhan sila at sila mismo ang nagsabi na mahiya kayo. Siya rin na mismo ang naglantad sa korupsyon at sa gobyerno niya. Ang pero may babalingan Duterte. May mag-ibang tulay, Duterte ang ituturo. Lahat-lahat Duterte, lahat yun ang binabalingan nila ng samantalang maliwanag pa sikat ng araw, maliwanag pa sa araw na ito, sa hapong ito. Ang problema, nasa kanila, nasa kanilang panahon, nasa kanilang administrasyon sa panahong ito. At kakatwa na salip na ito yung unahin nila, hindi natin sinasabing hindi sila magsampa ng kaso o reklamo kung totoo na may dapat panagutan si Sara Duterte. Pero dito lang tara na nakikita natin na ang salip, ang tirahin si Duterte nang malimutan itong kasalukuyan ngayon na
lantad naman sa buong bansa, sa bawat Pilipino, ultimong taga-bundok na Pilipino, alam yung pinagagawa nila riyan. Pagkatapos ang isisingit at parating ipanggagamot, magsisilbing tranquilizer sa talagang humahapdi at halos halos mawarak na kanilang mga pamamahala ay laging Duterte. Pansinin nyo at pagka ganun, malalang-malala na yung pansinin nyo pag malalang-malala na yung nangyayari sa kontrobersya sa kanilang mga maling desisyon at mapapansin niyo parating isisingit Duterte. At ito yung napupunan natin kaya sinasabi natin, may katotohanan yung sinasabi ni Vice President Sara Duterte na ginagawang panakipbutas siya. At ngayon itong Hulyo, kitang-kita naman natin. Nagsampa na naman ng plunder case si Ginoong Trillanes. At matataw ka nga sa mga grounds nito. Itong mga grounds nito, noon pa itong 2016 natin naririnig sa kanya. Tagal na niya itong ibinibita hanggang ngayon hindi siya rito nakakahubad. At wala naman siya napapatunayan. At ang gusto niya mangyari, daanin ito sa pagliliti. Samantalang yun ang ebidensya, kapos na siya, di ba? At ito ang amlak na gusto niyang patunayan na mayroong mga nakatagong mga yaman sa bangko o mga account na bilyon-bilyon itong mga Duterte. Wala naman siyang mapatuloy. Tinanggi naman ito ng amlak. Maliwanag naman ito sa mga hearing napapanood natin at naririnig ito. Na ibig sabihin, hindi otorisado itong mga hawak na dokumento ito ni Trillanes. Talagang galing ito sa amlak na mayroong lumilitaw, na may bank account na bilyon-bilyon ang laman itong mga Duterte. At ito yung kanyang laman sa plunder case at itong siyempre itong mga kung ano-ano pang sabi nga niya sa mga nung ito'y sekretary pa ng DepEd. At kagulat-gulat nga. Ang putang inang sinisilip yung 6,000 daw na kasama sa reklamo kaya ito ni Trillanes sa ombudsman. Ay nirereklamo 6,000 raw na classrooms ay papagawa ang nagawa lang daw 160. Samantalang ito lumitaw sa hearing 1,700 na binadgetan ngayong 2025. Lumitaw ito sa hearing, tinanong ni Secretary ng DPWH, Vince Dizon, 22 pirasong classroom ang napapagawa. Ay tapos na yung buong taon ng 2025. Sa hearing ko doon narinig. Tapos ito'y sinisilip niya at pinipilit ito kilkilin. Iba na ngayon yung DepEd Secretary. Gusto niya pa magbalik tanaw. Itong kasalukuyan, ba't hindi niya tanungin kung bakit sa loob ng 2025, 1,700 yung nakatukan na classrooms na binadgetan ng GAA. Pagkatapos ang nagawa lamang ay 22 classrooms. Saan napunta yung budget na inilaan dito? Ba't hindi niya ito bigyan ng pansin? Ba't hindi siya rito tumutok? Kung talagang gusto niya, edi kumbaga parehas niyang ungkatin. Kung totoo man na meron nung sinasabi niyang ito na 6,000, ang nagawa lamang ay 116 classrooms. Yun yung sinasabi natin sa mga akusasyon ito ni Ginoong Trillanes. At speaking of bugbog sarado nga, nakakalimutan na mga ito. Katulad ng mga nauna ko pang sinasabi at binablog, sila talagang humuhukay ng lungaw na kalilibingan ng mga pangarap nila sa buhay, ng kanilang mga ambisyon. Kasi nga, mintras mo binubugbog ang isang tao, ito ang lumilito na bida. Ito ang pinapanigan taong bayan. Ito ang nakakalimutan ng mga taong ito sa labis-labis na inggit at galit sa mga Duterte.